Sumabit ako nun sa isang pa-swimming ng isa kong katropa. Kahit hindi ko kilala yung mga makakasama ko, sumigi ako. Okay lang naman daw sa organizer. Ang mahalaga lang naman yung ambag. Abril ito nangyari. 2006. Kasagsagan ng init at tila ba pinapalasap sa'yo ang atmosfera ng impyerno. 19 ako noon. Bata, mainit at malandi. Ako si Samantha, sample short, at magpapakatotoo ako sa ilalahad kong isa sa mga maharot na summer na naranasan ko. Lula ng inarkilang jeep, si Kathleen lang ang kumakausap pa sa akin. Hindi ko pa kasi sila kilala nung una. Walang problema sa akin ng OP. Hindi ako hirap pakibagayan. Palangiti ako at kayang sumabay sa kahit anong usapan. Bahagya ako nakatulog noon habang nasa biyahe nung napagod kaming magkwentuhan ni Kathleen. Dahil madaling araw kami umalis at nagbiyahe, hindi pa ganoon kainit. Naalimpungatan ako mula sa pagkakayop-yop ng bandang 8:00 na ng umaga. Halos lahat kami ramdam yung tila mainit na singaw na nag-aapoy ng makina. Ganon kainit. Hindi nakakatulong ang mabilis naming pagbabiyahe. Maging ang hangin ay napakaalinsangan. Kahit 8:00 pa lang ng umaga. Patungo kami ng Batangas. Ginawa kong iyup-yupan ang malaking body bag na dala ko. Nailing ako nang makitang halos mabasa ang malaking parte noon dahil sa aking pawis. Buti na lang hindi ako nag-makeup. Irritableng naihilamos ko ang isang palad sa pawisang muka. Tinuloy sa leeg at bahagyang pinagpag ang neckline ng malaki kong suot na t-shirt. Agad akong kumuha ng wet wipe sa loob ng bag at paulit-ulit na pinahid ang mukha ko at leeg. Bahagya naman akong nakaramdam ng ginhawa. 8 lang kami sa loob ng jeep, kaya hindi ganun kasikip. Nilinga ko ang katabing si Kathleen. Hindi rin ito magkandatuto sa pagbabaypay. Kahuntahan ng katabing tropa niyang babae. Nilibot ko ang paningin sa loob. Kanya-kanyang huntahan, kalikot ng cellphone at tingin sa labas ang mga kasama ko. Bumaba ang tingin ko sa mga baon naming maayos na nakalagay sa malalaking plastic boxes. Sana hindi mapanis sa init ng panahon. Bago sinipat ang sariling telepono. Walang text galing sa karelyebo ko sa trabaho. Maayos kami nag-usap kagabi kaya alam kong ayos lang sa kanya na mag-single duty siya ngayon. Sana makarating na kami sa pupuntahan naming resort. Gusto ko na lumubog sa tubig. Sumandal ako at pumikit. 3 lang ang lalaking kasama namin at may kanya-kanya pang mga jowang bitbit. Single ako noong mga panahong to. Okay ka lang? Tanong sa akin ni Kathleen. Inabot niya sa akin ng supot ng pandesal at kaping hindi na mainit. Umiling ako. Sa halip, kinuha ko ang bote ng tubig na hawak niya at ininom. Hala siya! Mahinang komento ni Kathleen. Napatingin sa bote ng tubig na tangan ko. Bakit? Tanong ko. Saglit tumikhim siya at bumulong sa akin. Kay Steven yan. Sabay nguso sa lalaking nakatingin na rin sa akin mula sa kabilang parte ng upuan ng jeep. Bakit mo hawak? Ininom ko tuloy. Sisi ko sa kaibigang natawa ng mahina. Pinahawak lang sa akin sandali yan, malay ko bang agawin mo? Mainit na ang atmosfera ngunit tila walang kiber na uminit palalo ang mga pisngi ko. Nang ituon ko ang mata sa lalaking inagawan ko ng tubig, ay ngumiti ito. Lumitaw ang 2 biloy sa pisngi. Gwapo. Perfect na sana kung hindi lang nakasandal sa kanya ang tulog niyang girlfriend. Naipagpasalamat kong tumakbo na lang ng 1 oras ang biyahe sapagkat hindi ko matiis ang mga panakaw na sulyap sa akin ni Steven. May ilang. At the same time, nako-conscious ako. Hindi kasi ako nakaayos at pawisan pa sa sobrang init ng panahon.
Lahat kami ay nabuhay at kanya-kanyang reaksyon ng pagkasabik nang pumasok sa resort ang jeep. Napakaraming tao at sasakyang naabutan namin. Tinanong ko kung aling cottage ang nakuha nila. Umiling si Kathleen. Bahay raw ng isang kasama nila ang pupuntahan namin. Papasok lang sa resort ang sasakyan dahil walang parking sa pinakabahay na aming pupuntahan. Nasa likod lang ng resort. Overnight ang setup namin, kaya may enjoy namin ang dagat. Semi-bungalow ang bahay na pinuntahan namin. Kanya-kanya kaming buhat ng pagkain at ilang gamit. Hindi naman ganoon kalayo. 5 minuto lang ang lakaran. Umikot lang talaga kami sa likod ng resort. May ilang nakakausap na ako. Sila Mercy, Eva at kahit naiilang, si Steven. Kaya bahagya ng nagagamit ang laway ko. Si Anton yung nagdodrive at katabi niya si Mercy. Live-in na sila. Sila ang may access ng bahay. Kinuha ni Mercy sa ilalim ng paso ang susi ng pinto at pinatuloy kami. Bahay raw iyon ng nanay niya na kasalukuyan namang nagbabakasyon sa ibang bansa. Hindi kinaya ang init ng panahon dito sa Pilipinas. Dahil sa gutom at pagod, kanya-kanya na kaming kuha ng baon na tinanggalan lang ng takip at nilagyan ng serving spoon para iwas panis. Pansit, adobo, pritong tilapia at napakaanghang na bopis ang baon namin. Wala na akong iniisip na poise nang makita kong nagkamay na sila lahat. Pwera lang kay Pelly na girlfriend ni Steven. Mahaba ang dining table na gawa sa kamagong. 8 kami lahat. 10 ang upuan. Dahil ako lang ang salimpusa sa barkadahan, pinili kong sumagot lang kapag tinatanong. Ayokong isipin ng karamihan na atat ako makitropa, lalo pa nung naramdaman kong madalas ang pagsulyap sa akin ni Steven. At natural, dahil babae, aware si Pelly sa ginagawa ng boyfriend niya na nagre-resulta ng pagsipat niya rin sa akin mayat maya. Ako ang nag-volunteer na maghugas ng plato. Sinamahan ako ni Eva at Kathleen. Ang iba naman ay tumungo na sa dagat. Sisilip daw sila sandali at bibili na rin ng alak na maiinom namin maya-maya. 2:00 ng tanghali. Nagpresenta si Kathleen na irihit ang mga baon namin para hindi daw agad masira. Si Eva, ang pinaka-organizer ng taon-taon nilang outing magbabarkada, ay palabiro at madaldal na mabilis kong nakagaanan ng loob. Siya ang nagbabanlaw at ako naman ang nagsasabon ng mga pinagkainan namin. Buti hindi pumalag yung boyfriend mo na sumama ka sa amin. Umpisa niya sa usapan nang kaming dalawa na lang ang nasa lababo. Single ako. Tipid kong sagot. Ngumiti si Eva. Sayang, kung alam ko lang na sasama ka. Sana sinama ko rin pala yung pinsan ko, single din yun eh. Anito. May sasabihin sana ako ngunit sumingit sa gitna namin si Steven. Kumuha ng basong kakatapos lang banlawan ni Eva. Oh, akala ko sumama ka kila Anton. Tanong ni Eva kay Steven. Umiling ito. Si Pelly raw ay nagpasama sa kwarto. Inaantok. Kumuha lang siya ng baso at pitsel ng tubig para hindi mauhaw. Bahagya akong napangiti. Hindi pa ata bumababa ang kinain. Magkukulang na agad. Ayos. Sa isip-isip ko. Bigla tuloy ako nainggit. Isa ang summer sa gustong-gusto kong panahon. Mainit. Masarap ang alinsangan lalo na kung dalawa kayong nagiinit ng katawan. Natawa ako ng mahina sa mga naiisip ko. Ay, kailangan ko na talaga mag-boyfriend. Nakakamiss din talaga ang yakapin. Sure mo naman yung kinakangiti mo riyan. Wika ni Steven na kinatingin ko sa mukha niya. Nakangiti ito. Naiiling na nagbaba ako ng tingin. Wala na si Eva sa tabi namin. Tinulungan saglit si Kathleen sa paghahanap ng mga kaldero para sa iiniting pagkain. Ano? Wika ko na tinatapos ang hinuhugasan. Si Steven ang nagpatuloy pala ng ginagawa ni Eva. Yung iningiti-ngiti mo, share mo naman para dalawa tayo nakangiti. Wika pa nito. Wala,
Kabalbalan lang. Simpleng komento ko. Okay. Tipid niyang sagot. Bago ngumiti nang nanglalandi. Hindi ako tanga. Maharot ang lalaking to. Kaya naman hindi na ako nahiya na kausapin siya. Total naman, kanina pa siya halatang halata. Mukhang kulang sa tulog yung girlfriend mo ah. Natutulog ng tanghalin tapat eh. Pagbubukas ko ng paksa, tumawa si Steven bago tinaob ang huling pinggan na binanlawan. Hindi, magde-dessert kami. Kindat nito bago kumuha ng pitsel, sinalina ng tubig. Nailing ako na tumungo sa rep at may hinanap. Sakto naman, may ilang yelong nahalongkat ako sa freezer. Tinakta ko ang maliliit na tube ice sa hawak niyang pitsel. Nagpasalamat siya sa akin. Tama-tama raw, room temperature lang kasi yung tubig na galing sa galon ng Wilkins. Napangiti ako ng maluwag. Napaka-inosente ng pagkakasabi niya kasi. Napakunot siya sa reaksyon ko at tinanong kung ano na naman ba ang iningiti ko. Bilis na, matutunaw pa yan. Hindi mo magkakamit. Wika ko na lang na ilalong kinakunot niya ng noo. Ano? Tanong nito. Ha? Nakakalokong sagot ko. Pinakatitigan ako ni Steven na parang hindi niya ako naiintindihan. Saka ko lang nasakyan. Hindi niya alam ang sinasabi ko. Seryoso, Steven? Tangi kong nasabi na ginantihan niya lalo ng kunot ng noo. Yung yelo. Malamig sa bibig. Wika ko, sabay talikod. Dumating sila Anton at Raul na basa na ng tubig dagat at may dala ng 2 case ng Red Horse. Nilabas ni Kathleen sa bag ang 4 na pundador. Saglit kong naisip kung swimming ba to o walwalan. Nag-umpisa na ang inuman. Sumali ako. Kanya-kanya ng landian ang 2 pares na kinareklamo namin ni Kathleen. Konting respeto naman sa single. Hindi mapigilang hinaing niya habang umiinom. Tumawa lang ako. Si Anton at Mercy ay nagpa siyang maligo muna nang tinamaan na ng konti. Babalik na lang daw sila. Sumama naman si Kathleen. Inaya ako ngunit masyadong mainit ang araw at isa pa nagkukwentuhan kami ni Eva. Kaya tumanggi ako. Napansin kong habang tumatagal, ang boyfriend ni Eva na si Raul ay tinatamaan na ng sunod-sunod na pag-shot. Kaya hindi na ako nagulat nang magyaya ang lalaki sa isa pang kwarto at alalaya naman ni Eva. Naiwan ako sa sala at nagsisi na sana sumama na lang ako kay Kathleen. 4 ang kwarto sa bahay nila Mercy, kaya panalo ang 3 pares na kasama namin. Sulit na sulit. Bala ko sana sumunod kila Kathleen nang lumabas si Steven sa kwarto. Lumapit sa akin at tinanong kung nasan ang lahat. Sinabi ko naman. So, solo pala kita ngayon. Wika nito na umupo sa tabi ko. Seryoso, Steven? Wika ko nang inuso sandali ang pinanggalingan niyang kwarto. Tulog na yun. Napagod eh. Wika nito na kinailing ko na lang. Akmang tutunggain ko ang tanga na baso nang agawin niya iyon at ininom ang natitirang laman. Malandi ka rin no? Hindi ko maiwasang wika. Tumawa siya. Oh, bakit? Ngayon ka lang ba naka-encounter ng malanding lalaki? Wika nito. Natawa na rin ako. Naloko na. Wika ko sa sarili. Akman tatayo ako nang hawakan niya ang braso ko. Tinanong kung saan ako pupunta. Sabi ko, kukuha sa kusina ng tubig. Sa kanya lang binitiwan ang braso ko. Hindi ko na siya tinignan na tumalikod. Dumiretso ako sa kusina ngunit wala akong balak bumalik. 2 dahilan. Nagiinit na kasi ako. At mukhang papalag ang dahilan ng pag-iinit ko. Tumungo muna ako sa banyo at naghilamos. Mahimasmasan man lamang ang pakiramdam ko. Nagmumog. Muling winisikan ang muka, ang leeg at ang braso. Pagbukas ko ng pinto, nakaabang si Steven.
Patay mali siya akong ngumiti. Akmang lalagpas ngunit inabot niya ang kamay ko. Pwede ka bang halikan? At least, nagpaalam siya. Hindi ko na napigilan ang sarili. Kahit alam kong nandun lang sa kabilang kwarto ang girlfriend niya, agad ko siyang hinatak sa loob. Sinara ko ang pinto. Hinalikan siya. Sinandal. Bago pumaloob ang mga kamay ko sa loob ng t-shirt niya. Iumakap lang siya. Nakinalito ko. Mas tuon ang atensyon niya sa paghalik. Iba to. Kadalasan kasi ang mga lalaki, dakma agad, sibasib agad. Mabilis lang to, kaya ako na ang nagmaniobra. Bahagya ako ibinaba ang shorts na suot niya. Pinaupo ko sa bowl at mabilis na hinubad ko ang suot kong short kasama ang panty. Pinigil kong mangiti nang impit na umungol si Steven. Mainit ang nagdikit ng mga balat. Dala ng alak, dala ng init, dala ng libog. Saglit kong inabot ng isang kamay ang garter ng suot niyang pang-ibaba. Tuluyang hinatak upang maglapat ang bawat naming hita. Napaigtad ako nang sumibasib ang mainit na labi sa aking leeg. Gumapang ang isang kamay, pumaloob sa suot kong blouse. Saglit tumigil si Steven na kinatingin ko sa kanya. Nagpaalam muli ang mokong. Tangina, seryoso Steven, nakakandong na ako sa iyo lahat-lahat, nagpapaalam ka pa? Halo ang inis at pagkamangha kong wika. Natawa siya. Bahagya akong inangat ang katawan at mabilis na pinagsumpong ang aming mga kasalanan. Inangat ni Steven ang suot kong blouse. Bahagyang kinagat ang bra at inangat. Inangkin ng mainit na labi ang isa kong dibdib. Nag-umpisa akong gumalaw. Mabilisan. Alam kong mabibitin ako pag hindi ako nagmadali. Sumasakit pa naman ang ulo ko kapag nabibitin. At hindi siya basta-basta pwedeng hatakin. Hindi na ako nag-isip o naging alerto kung may makakahuli sa amin, pero punyemas naman kasi nakakatakam siyang tikman. Teka, pigil niya. Umiling ako. Hindi ako tumigil. Quickie lang to. At ayokong sumakit ang ulo ko pag nabitin ako. Binulong niya sa tenga kong malapit na siya. Tumango lang ako. Humigpit ang hawak ng isa kong kamay sa tuhod niya. Ang isa ay nakasabunot sa buhok. Malapit na rin ako. Bumulong siya muli. Humihigpit ang hawak sa bawat bewang ko. Sige lang. Safe ako. Halos habol ang hiningang sagot ko rin. Nagmura si Steven. Gigil. Nang isagad ko ang bawat pag-upo. Nag-umpisang manginig ang aking puson. Shemay, eto na. Sinubsob ko ang mukha sa kanyang leeg nang tuluyang makaraos kami. Sabay, halin-hinang humihingal pa kami nang may kumatok sa pinto. Kapwa kami napatingin sa isa't isa. Bakla, ikaw ba yung nandyan? Tanong ni Kathleen. Oo, sagot ko kaagad. Bilis, ang katina ng balat ko sa alat. Ani Kathleen. Sasagot sana ako ngunit binuhusan ako ni Steven ng tubig sa ulo. Binasa kami. Napakunot ako ng noo habang napapakagat sa pang-ibabang labi sa bawat kislot ng kanyang kaselanang nakasugpong pa rin sa akin. Putang ina, bakit ang dami? Hindi maiwasang tanong ko. Gamit na gamit siya kanina, diba? Gaga. Bulong niya. Muling nagbuhos si Steven ng tubig. Kapwa na kami basa. Oh, tapos? Tanong ko sa kanya. Bakla. Tawag muli ni Kathleen sa labas. Ayoko pa sanang tumayo dahil nagiinit muli ang katawan ko, pero putang ina naman kasi. Binuksan ko ang pinto sapat upang makasilip lang ako. Saglit kong ginala ang mata sa paligid. Kunot ang noon ni Kathleen na minasdan ako. Bakla, makikikuha sana yung towel sa kama, please. Ano ba kasing ginagawa mo? Naliligo ka? Tanong niya. Kumindat ako. Ikaw lang yun nandito?
Tanong ko pa. Oo, ako lang yung bumalik. Na-OP na ako sa karutan nila eh. Maktol ni Kathleen. Bakla please, pakikuha yung towel sa loob. Pakiusap ko muli. Naiiling na lang na lumayo si Kathleen sa pinto at pumasok na sa silid naming dalawa. Saka ko lang pinalabas si Steven ng CR na sinundan ko. Saktong sumara ang pinto nang inuukupan niyang silid nang lumabas naman si Kathleen. Nahagip ng mata niya ang lalaking maharot na basang-basa rin ang katawan. Makahulugan tinignan ako ng aking kaibigan. Nagkukuskus ako ng buhok nang mahagip ng mata ko sa sulok ng silid si Kathleen. Nakahalokip-kip. Sorry? Uwi ka ako. Tumaas ang kilay niya. Hindi ka sure? Lumapit eh. Anong gagawin ko? Walang anuman na wika ko. Landi mo. Aniya. Natatawang kinuha ko ang suklay sa bag. Sabi nila kapag may oportunidad, i-grab. At sino ba naman akong tanggihan yung karning nagain ng sarili sa harap ko? Baluktot kong katwiran. Ganun? Kahit naboborlog lang yung GF sa kabilang kwarto? Komento naman ni Kathleen. Alam mo naman diba, kapag summer, yun ang pinaka-hit kong season. Marupok ako pag tag-init. Pagdadahilan ko pa. Humalukip-kip si Kathleen. Natatawa. Hindi pa sila kasal sabi mo diba? Tsaka bago lang. Kung kasal na yan, sige ayoko talaga kahit sobrang kati ko pa. Sumusukong wika ko. Ingat lang. Payo niya. Bumuntong hininga ko. Sorry, tropa mo siya alam ko. Sinundan ako eh. Yung jowa niya yung maharot. Pero sorry talaga. Hinging pa umanhin ko. Umirap si Kathleen kunwari. Tropa ko siya, oo. Pero si Steven, talagang kaibigan ko yan. Parehas ko kayong kaibigan. Siya, high school friend ko. Ikaw, mas matagal na. Ayoko lang kasi na i-take advantage ni Steven yung kalandian mo. Na isahan ka niya. Hindi siya santo pero gago din siya. Medyo light lang. Aniya habang hinahanap ang bag na dala. Napabuntong hininga ko. Naisahan? Ako? Hindi ba pwedeng naisahan ko siya? Para maiba naman. Ang hirap kasi sa kaisipan ng tao pag babae ang mahilig, negatibo agad. Hindi ba pwedeng nagpakatotoo lang? Nakukulong pa rin ang babae sa imahe ni Maria Clara na hindi naman dapat lagi. Pauso lang yon ng mga mananakop na lubos na naloka sa kapangyarihan ng mga sinaunang babae sa Pilipinas dati. Base sa ilang naipong chismis noon, ang babae ang may hawak ng latigo sa kama. Big deal maging babae noon, bago pa manakop ang mga punyemas na Kastila. Tinanggalan nila ng karapatan ng babae sa lahat ng aspeto. Tininim nila sa isip na may nawawala sa babae tuwing nakikipagtali kung kani-kanino. Nawala naman talaga. Oh, bakit tumulis na naman yung nguso mo? Nakaraos ka na diba, bad trip ka pa? Natatawa niyang wika. Wala lang, may naisip lang ako. Pero Kathleen, hindi ako naisahan ni Steven. Ginusto ko rin yun. Tanggol ko sa sarili. Mag-ingat ka lang. Sailat sana mukha ng girlfriend ni Steven. Mukhang basagulera. Payo pa ni Kathleen. Tumango ako at kumindat bago humiga sa kama. Naiiling na lumabas naman si Kathleen sa aming silid. Madilim na nung nagmulat ako ng mata, pinakiramdaman ko ang sarili. 2 araw at 2 gabi ang napagkasundoan na pagstay namin. Sulit na sulit yon. Kailangan ko rin talaga ng pahinga sa trabaho. Puro na lang ako OT, kaya hindi ako nakakalandi eh. Bumangon ako at saglit na sumandal sa headboard. Agad kong napansin ang isang paper bag ng 7-Eleven sa tabi ng vanity mirror. Hindi ko sana titignan ang laman ngunit may pangalan ko ang nakasulat sa paper bag. Kunot noong bumangon ako at inabot iyon. Sari-saring chocolate at minatamis ang laman. Topilac, Sapari, KitKat,
Hershey's, Cadbury, at Snickers. Bago rumihistro ang kung anong isipin, tumunog ang aking cellphone. May nag-text. Si Steven, may mensaheng pinadala. Sana daw magustuhan ko yung mga matamis na binili niya para sa akin. Ang gagong yun, ginawa akong bata. Isang malapad na Cadbury ang kinuha ko at pinangas. Masarap. At sa totoo lang, mahilig talaga ako sa matamis. Ngunit, ang pinatikim niya sa akin kanina, katumbas na rin ito. Nag-abala pa siya. Binura ko ang mensahe at hindi na ako nag-abalang mag-reply pa. Isang mensahe ang tinipa ko para kay Kathleen, bago isang two-piece ang kinuha sa bag. Pinatungan ng shorts at malaking t-shirt, kumuha ng ilang pirasong perang papel at binalot sa plastic, nilagay sa bulsa. Gusto kong maglunoy sa tubig. Paglabas ko ng pinto, nakita kong kumakain sila Anton at Mercy. Niyaya nila ako ngunit pasweet akong tumanggi. Palabas na ako ng pinto ng bahay nang makita ko sa gilid ng beranda si Steven. Hubad baro. Katabi ang girlfriend niyang umiinom na rin. Wala na sa paligid si Kathleen at ang iba pa. Baka nasa dagat. Bago pa lumingon si Steven ay nagbawi na ako ng tingin. Nagmarcha na patungo sa gate at tuloy-tuloy na lumakad palayo. Pinalis ang init ng katawang naramdaman gawa ng karneng mabilisang kong natikman kanina. Lalong dumami ang tao ng gabi. Iilan lang ang batang nakikita ko sa paligid. Sinasabayan ng malalakas na tunog ng boombox ang hampas ng alon, maging ang pagtibok ng puso ko. Ang lakas. Lalong umalinsangan ng paligid. Halo-halong samyo ng nilulutong pulutan, inihaw na kung ano-ano, at ilang mga pagkaing madali lang kainin ang nagkalat sa paligid. Hindi ko rin mabilang ang ilang toldang parang mga kabuting nagsulputan na lang. Wala naman iyon kanina nung nagparada kami ng jeep na inerkila. Saka ko lang napansin, malapit sa bayan ang resort na kinaroroonan ko. Buhay na buhay ang gabi. Party life. Parang Boracay. Nangingiting tinungo ko ang dalampasigan. Ito ang dahilan kung bakit ako sumabit sa paswimming nila Kathleen, ang tubig dagat. Kung hindi pa nagparamdam ang pulikat sa aking mga binti, hindi pa ako aahon. Masarap kasi ang tubig, malamig. Ngunit takot ako sa pulikat. Isa pa, mag-isa lang ako. Walang kasamang magtataka kung hindi na ako aahon pag nagkataon. Marami rin ang nasa tubig at lumalangoy ngunit karamihan ay pares at hindi ako inosente sa mga ginagawa nila. Nakakainggit lang. Lumapit ako sa isang minibar na merong hindi magkanda o gagang crew. Umupo ako sa isang silyang tabi ng pasimano bago matyagang naghintay. Saglit niya akong tinignan, sinabing sandali lang. Tumango ako at tipid ng umiti. Inaliw ang sarili sa pagtingin ng menu-board na nakadisplay sa gilid. Nang matapos na ang kanyang mga inaasikaso, maya-maya, tinanong niya ako kung ano ang gusto kong inumin. Tingin ko, hindi kami nagkakalayo ng edad. Muli siyang humingi ng paumanhin habang inaabot sa akin ng isang bote ng beer na hiniling ko. Sumagot ako at sinabing wala iyon. Mag-isa ka lang? Buti kaya mo. Tanong ko nang binigyan niya ako ng table napkin. Naka-yossi break yung kasama ko eh. Mamaya pa yun. Pero kaya ko naman, sanay na. Anito sa akin. Tumango-tango ako. Kanina ko pa gustong itanong, ngunit mayat maya ay may lumalapit. Nang kami na lang, ay naglakas loob na ako magtanong. Nauubos ba yung mga yan? Nguso ko sa isang garapon ng kondom, nakitang-kita paglapit ng minibar. Bagyang nilinga ko ang ilang tolda at pwesto na may nagtitindang alak. Ganoon din. Oo. Natural yan. Better safe, diba? Uwi ka niya na kinalunok ko. Naalala ang nangyari sa amin ni Steven kanina. Mali. Maling-mali. Nakalimot ako. Buti na lang talaga safe ako ngayon. Less na to talaga.
alanganin rin kasi yung sitwasyon at hindi ko rin naman alam na mangyayari yun. Pero iba pa rin talaga yung handa. Wala sa sariling, kumuha ako ng 2 pakete at binayaran. Wala akong inaasahang mangyayari pero dapat talaga laging may dala. Tama si kuyang bartender. Better safe. Umuwi akong bahagyang may tama sa 6 na boteng ininom habang kinukwentuhan ni kuya bartender na Maidas ang pangalan. Nagpalitan kami ng number at sinabi niyang tatawagan niya ako kapag off-duty na niya. Ang dali lang talagang ibigay ng mga ganoong impormasyon kapag single. Papasok na ako ng gate nang batiin nila Kathleen at Mercy. Napanganga ako sa dami ng mga hard na boteng basyo sa paligid. Base sa pamumungay ng mga mata ng dalawa, halatang walwal na malala ang naganap. Ano, kaya pa? Tanong ko sa dalawa na nag-thumbs up lang at sabay na tumawa. Naiiling na pumasok ako sa loob ng bahay. Maraming buhangin sa sahig, halatang paroon at parito ang mga kasama ko sa dagat. Bakit hindi mo dinala yung cellphone mo? Pa na yung text ko ah. Uwi ka ni Steven. Bahagyang napatalon ako. Nasa sulok siya. Nakaupo. May hawak na bote ng alak. Nyamas ka naman. Walang gulatan. Uwi ka ako. Nahawak pa ang dibdib sa pagkabigla. Ano ka ba? Natural lalangoy ako. Alang naman daling ko pa yung cellphone ko. Dahilan ko nang tinitigan lang ako ni Steven. Tumaas ang kilay nito. Bahagyang kiniling ang ulo. Angat niya. Teka, bakit ganun? Parang jowa siya kumakasita. Saglit siyang tumungga bago sinilip sila Kathleen sa labas mula sa bintanang salamin. Abala sa pagtatawanan ng dalawa, nakatalikod sa amin. May hawak ring bote tag-isa, gaya ng iniinom ni Steven. Akmang papasok na ako sa aking kwartong nakabukas nang naglakad si Steven patungo sa akin. Saglit lang daw, may ibibigay siya. Ano? Chocolate ulit? Okay na yung bigay mo. Magkakadiabetes naman ako niyan eh. Tanggi ko ngunit, pumalatak lang siya. Saglit lang daw. Hinawakan pa niya ang isang kamay ko sandali. Naiiling na, nagpatianod na lang ako. Binuksan niya ang pinto at pumasok. Naiwan ako sa bukana. Nakita kong nasa kama si Peli, ang nobya niya. Nakanganga pa at magulo ang buhok. Anong nangyari dyan? Tanong ko nang wala sa loob na inabot ang paper bag na binibigay niya. Nasobrahan. Halos siya yung umubos sa mga hard na nasa labas eh. Anito, natatawang sinilip ko ang laman ng paper bag. Chocolates pa rin, pero puro M&M, Hershey's, KitKat at Toblerone. Galing ka bang abroad? Ang dami nito ah. Biro ko na kinatawa niya. Magsasalita pa sana ako ngunit bigla siyang nanghalik sa labi. Nang laki ang mata ko, biglang tumingin sa nobya niyang nakadapa pa rin sa kama at walang malay. Tangina mo ka, ang harot mong boyfriend. Bulong ko. Tulog yan. Bukas pagising yan sigurado. Swimming tayo? Iyaya niya. Napalunok ako ng malanghap ang kanyang hininga na may halong alak at chocolates. Pwedeng umisa ulit sa'yo. Mabilisan lang. Sagot ko sa yaya niyang lumabas. Napangiti si Steven. Akmang hahatakin ako patungo sa CR ngunit pinigilan ko siya. Umiling ako. Takang tinitigan ako sa mga mata. Ninuso ko ang loob ng silid. Okay lang ba kung sasahig tayo habang tulog ang girlfriend mo? Napanganga si Steven habang minamasdan ako. Joke? Tanong niya. Pinasilay ko sa labi ang nakakalokong ngiti. Akman tatalikod ako upang pumunta sa punyetang CR nang hatakin niya ako sa isang braso. Malalim siya matulog, pero kung tahimik lang tayo. Nangingiti niyang wika. Tila ako naman ang natameme. Hindi ko alam na papayag ang gago. Hindi ko rin alam kung bakit ko nasabi yun pero hindi ako seryoso. Kita ko ang paulit-ulit niyang paglunok. May sasabihin pa sana ako ngunit
Naulingan kong papasok na sila Kathleen. Agad akong hinatak ni Steven sa loob at sinara ang pinto. Napalakas ang sara, sabay pa kaming napatingin sa tulog niyang nobya. Shemay, wala na talagang atrasan to. Steven, nagbago yung isip ko. Gusto ko, sa kama na. Natatawa kong bulong. Gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi ni Steven. Agad akong sinibasib ng halik bago dahan-dahan kaming lumapag sa sahig. Bahala na. Ito yung pinakamahirap, yung maghalikan ng walang tunog. Dumapo sa punong tenga ko ang mga labi ni Steven. Hindi ko mapigilang mapahagikik dahil nakiliti ako na agad niyang sinaway sa pagtakip sa aking bibig. Umibabaw siya. Matapos akong hatakin sa kanang bahagi ng kamang kinahihigaan ng nobya niya. Gusto ko ang diskarte niya ngayon. Siya ang nagmamaniobra. Kapwa namin alam na oras na magising ang natutulog sa kama ay mapapatay kami at mabababad kami sa kahihiyan, ngunit nakakataas lang ng libog sa katawan ang sitwasyong kinasasadlakan namin ngayon. Tang-ina yung thrill. Tang-ina yung excitement. Iyong kilite. Tinanggal ko ang kamay na nakatakip sa bibig ko saglit. Wait! Awat ko nang bahagyang binabana ni Steven ang suot kong short. Kinuha ko sa bulsa ang kondom na nabili ko kanina. Akmang kakagating ko na ang pakete nang awatin niya ako. Oh, bakit may ganyan? Kanina naman wala Sagot niya. Kako, kahit safe ako ngayon mahirap na no. Uwi ka ako pa. Wala namang ganyan kanina eh. Tsaka hindi kita mararamdaman. Aniya pa. Sige na, para safe. Gusto mo, ako ang maglagay? Gamit ang bibig ko? Aloko pa. Namilog ang mga mata ni Steven. Di kita mararamdaman. Tanggi niya muli. Nagsasalita pa sana ako, ngunit agad niyang inangat ang suot kong t-shirt, pati yung suot kong bra. Ponyemas, tangi kong nasabi ng magkabila niyang pagyamanin ang bawat dibdib ko. Sumabunot ako sa buhok niya nang tumunog ang labing ng gigil sa pagsibasib. Malamig ang aircon, pero putang ina, nagliliyaw kaming dalawa. Napakunyapit ang mga hita ko sa bewang niya nang pag-isahin niya ang aming mga katawan. Kapwa kami nagkatitigan ng tumunog ng malakas ang mga basang kasalanan nang mag-umpisa siyang gumalaw. Kako, bulong ko. Ang hirap kaya, sagot niya. Sinabi kong huwag niyang iangat masyado, ngunit hindi nakikinig ang damuho. Dalawang kamay kong sinapo ang kanyang likuran. Pumipiga tuwing umaangat siya, na agad kong hinahabol. Sinubsob niya muli ang mukha sa dibdib ko nang mag-umpisa kaming maghabol ng makarinig ng pagkilo sa ibabaw ng kama maya't maya. Mahirap mabitin. Yumakap ng mahigpit si Steven nang manginig ang aking puson. Sinabayan ako. Tulad kanina, nakaraos kami. Habol namin ang hininga ng tuluyang mapatid ang init ng katawan. Saglit siyang nakiramdam. Nang masiguradong tulog pa rin ang nobya, ay maingat akong inalalayang tumayo. Walang ingay na nabuksan niya ang pinto. Saka ako lumabas. Naulingan kong sumusuka si Kathleen sa lababo. Si Mercy naman ay nakayop-yop sa sopa. Tulog na. Patay mali siya ako naglakad sa kabilang silid. Pagkapasok ay may kumatok agad. Binuksan ko ang pinto at ang nakangiting si Steven ang bumungad sa akin. Inaabot ang supot ng chocolate bars na nakalimutan ko kanina. Muli niya akong ninakawan ng halik sa labi. Nangingiting umirap lang ako at tinulak na siya palabas. Sinara ko ang pinto. Maaga akong nagising kinaumagahan. 6:00. Saglit kong ginising si Kathleen na may hangover pa. Nagpaalam. Dinahilan kong may emergency ang karelyebo ko sa trabaho at pinapapasok na ako. Bagamat tumutol saglit, walang nagawa si Kathleen. Dahil hindi ako magpapapigil. Isa pa, panay ang kirot ng kanyang sentido, kaya hindi na rin siya umalma.
Sinabi kong babawi na lang ako pag nagkita kaming muli. Nagkakape sa mahabang dining table ang dalawang pares na sila Eva, Mercy, Anton at Raul. Magalang ako nagpaalam. Sinabi ko ang dahilan. Tumunog ang cellphone ko. Naroon na sa gate ang taxi na inarkil ako upang ibiyahe ako pa uwi. Sa tulong ni Maidas. May mga kakilala siyang taxi driver din kasi. Muli akong nagpasalamat at sinabing sa uulitin bago nagmamadaling lumabas ng bahay. Pagkasara ng pinto ng taxi, nakita kong lumabas sa pinto si Steven. Kunot ang noo at sa direksyon ko nakatingin. Sinabihan ko kaagad ang driver na umandar na agad naman niyang sinunod. Tumunog ang cellphone ko. Tumatawag si Steven, ngunit hindi ko na sinagot. Siguro nga, tinabla na ako ng hiya. Hindi ko kayang salubungin ang mga mata ni Peli bukas sa jeep pag pabiyahe na kami pa uwi. Ang awkward nun. Tapos katabi niya pa si Steven. Nabalak ata akong bigyan ng diabetes. Sunod-sunod na text ang rumihistro sa aking cellphone na hindi ko na sinagot. Natatawang pinatay ko ang telepono. Ang totoo, madali ako magsawa sa lalaki kapag nagiging controlling na. Hindi ko nagugustuhan yung text niyang pinadala sa akin magdamag. Daig pa ang babae. Okay na ako. Nakamot na niya ang Makati. Ano ba naman yung maayos lang na thank you? Tapos, part ways na. Hinilig ko ang ulo sa bintana at may ngiting pinagmasdan ang daan na aming tinatahak pa uwi. Isang maharot na summer lang to. Wala akong balak seryosohin ng lahat.